This is your host. My name is Waray, and in this video guys, may i-share ako sa inyo na kwento tungkol dito sa mga nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas. At bago ako mag-share ng kwento, ayan, ini-invite ko kayo. I'm eating my dinner. Mag-yogurt lang ako ngayon. Dahil galing kami sa Christmas party. Super pagod pa dahil nakatayo ako mula nung dumating ako doon hanggang matapos yung aming Christmas party. Kasi ako nag-MC, kaya pagod ang aking mga binti, pagod din ang aking lalamunan, at sana hindi ako mamaos bukas. Anyway, nag-enjoy naman. Let's pag-usapan natin itong mga bulto-bultong papeles na nakikita natin sa ating mga screen, sa ating mga social media account, na kahit ayaw natin tingnan, ayaw natin na dumaraan sila sa ating wall, pero kusang dumaraan, at napakadami ng mga nagsha-share, napakadami ng yung pabalik-balik na, alam mo yon, yung makikita mo na pinopost, nire-repost ng ibang mga maka Marcos na mga vlogger, pabalik-balik nilang nire-repost yung mga papel na hindi mo maintindihan kung saan galing yung mga papel na yan na sinasabi di umano ay mga ebidensya. Ngayon, ang tanong lang ay, saan ba kayo naniniwala? Doon sa mga papel-papel na may sinasabi nilang ebidensya di umano ng kanilang akusasyon sa pangalawang Pangulo na may kasong, kaya nila kinasuhan ng plunder, kaya nila kinasuhan ng kung ano-ano pang mga kaso dahil doon sa mga tambak-tambak na papel na nakita natin doon. At mayroon pang isang pari na nangunguna. Not only isa, actually dalawa yan sila na nandoon sa rally, at sabi nga nila yung pari daw na yon ay hindi naman daw credible dahil nga 17 years siya Addictus Benedictus, sabi nga nila. So 17 years na na-involve sa paggamit ng shab-shab na tinatawag. Then siya yung nangungunang, nagsasalita na keso yung mga papel na yon ay mga inipon nilang ebidensya at mga patunay na nag-commit ng kasalanan itong ating Vice President, lalo na yung tinatawag nilang plunder na kaso. So ngayon, nakita din natin sa ating mga social media yung mali-maletang mga nilabas ni Zaldico. Ngayon, ang tanong, saan ba kayo naniniwala? Doon sa papel, bulto-bultong papel, na hindi pa natin alam, sabi ko nga sa isa kong video kahapon, hindi pa natin alam kung yung mga patong-patong na papel na yon na dinala sa opisina ng ombudsman ay may mga laman o exaggerated lang ba talaga sila sa sobrang tambak-tambak na papel na yan para lang magmukha talagang totoo na meron silang mga ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. So ito ay lahat katanungan. Or doon tayo maniniwala sa mali-maletang binibilang, binubuksan ng mga kasabwat nila Zaldico na mga dinideliver na mga mali-maletang cash na hindi lang aligasyon na sabi-sabi, kundi talagang personal na experience o personal mismo na ihinihatid nila Zaldico sa pamamahay ng Speaker of the House dati at ang Pangulong Marcos even ay idinawit niya. So ngayon, hindi lang si Zaldico, si Gutesa. Before si Zaldico magsalita, si Gutesa ay nag-testify sa Blue Ribbon na siya nga ay isa sa mga naghahatid at lalong nagpatibay ito na testimonya noong kinonfirm ni Zaldico na saan ba tayo naniniwala? Doon sa papel na gagawin pa lang nilang investigasyon dahil di umano mga wrong na paggamit
ng confidential fund or dito sa malimaleta na mismong may taong mismo first-hand experience sa pag-deliver? Saan ba tayo naniniwala? Nililito lang ba tayo nito na mga makabayan at itong si Father di umano na para sa akin, sabi ko nga, hindi na karespe-respeto dahil imbis na siya yung magbigay ng enlightenment dun sa ating mga leader, katulad ng ibang mga pastors at mga ibang mga tagapamuno ng simbahan, siya itong nagsusumiksik para lang mapatanggal nila si Vice President Sara Duterte. Okay na sana yung acting ni Father Flaby kung hindi siya na-involve sa shab-shab. At nakita naman natin ang kanyang mukha kung tututukan nyo lang, di ba? Siya na mismo ang umamin na gumamit siya until he got 31 years old. Gumamit pa rin siya ng shab-shab. At nakita natin ang mata niya, no? Kung tututukan mo sa kanyang mga interview at sa kanyang, parang hindi siya fresh, hindi siya, para sa akin, magkasala na lang talaga ako. Parang hindi karapat-dapat na nagtataas siya ng katawan ni Kristo sa Holy Communion kung ganyan ang kanyang asta. Dahil ang dapat na pari na naging adik nung lumang buhay pa niya at kung siya man ngayon ang nagbago na at nagkaroon na ng bagong buhay, maganda sana kung pinatunayan niya ito sa matuwid na pagiging example sa community, hindi yung pagsali-sali nitong mga gatong klaseng kaguluhan, awayan ng mga leader sa gobyerno. So, itong mga papel na kanilang mga inilalatag sa ombudsman, ito ay panggulo lang para sa akin. Panggulo, panglito, para doon tayo mag-focus at makalimutan natin yung mga malimaletang issue na isiniwalat ni Zaldico at ni Gutesa. So, hilong-hilo na ang tao. Kasi hindi natin alam kung saan na ba ang natapos, ano na ba yung napatunayan, ano na ba yung, sino na ba ang nagbayad sa mga ginawa nilang kabulastugan, o puro tayo panimula, wala pa tayong napapatunayan. Bagkos puro away politika dahil siyempre alam naman natin yung pag-surrender kay PRD, alam naman hindi yan politika. Diba? Away politika yan, gantihan. Yung palang nakikita nating mga legacy nila. Legacy ng awayan, legacy ng pamumulitika, legacy ng panunumbat at yung tawag dito, yung revenge. Yun ang nangingibabaw sa ngayon. So wala tayong nakikitang magandang nagiging bunga ng paghalal natin sa mga leader natin sa gobyerno. Anyway, kayo na ang humusga doon sa mali-maletang nakita ninyo sa inyong mga Facebook at sa inyong mga YouTube o kahit saang social media sa TikTok kung meron kayo na ang mag-isip kung alin ang makatotohanan, yung bulto-bultong papel na papel pa rin hanggang ngayon o yung maleta na mismo na nakita naman natin na nagbibilang sila at papunta sa kanilang mga bulsa na si Gutesa at saka si Zaldico ang nagpatunay dahil sila ang may first-hand experience ng pagdi-deliver sa Malacanang at sa bahay ni Martin Romualdez. So yun po ang masasabi ko lang, wag sana tayo malito sa papel at sa pera. Yung papel na bulto-bulto na dinala sa Office of the Ombudsman laban sa mga kaso di umano na ipag-file nila kay BP Sara, or yung mali-maletang pera na sinasabi ni Zaldico na papuntang Malacanang at papuntang mga residents ni Martin Romualdez at ni itong si Zandro ay dinawit din niya. Bakit nga ba tayo nagsasalita? Bakit nga ba tayo nakikisaw-saw dito? Bakit nga ba ako nandito? Bakit nga ba ako nagko-komento? Kailangan natin umambag, kailangan natin makialam, maging maalam, dahil isa tayong mga contributors, lagi kong sinasabi,
pang survival tayo ng Pilipinas kapag bumabagsak ang ating ekonomiya, ang mga OFW ang nagba-back up. Kaya may karapatan pumuna ang bawat OFW sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Kaya guys, ito pang ito pang deal, itong blackmail versus passport cancellation. Gagawan po natin yan ng reaction din kasi ano nangyayari? Oo, pinakancel na nila si Zaldico, di umano, ang kanyang passport, pero naglabas ba sila ng ng justification? Naglabas ba sila ng kopya sa mga natin, sa mga taga media na ito na yung justification na nagpapatunay na kanselado na yung passport ni Zaldico? Parang hindi naman eh. Kayo, nakanood ba kayo? Nag-announce sila na cancel na yung passport ni Zaldico. Nakapanood ba kayo ng any papel na nagpapatunay na ito yung justificante o justification na si Zaldico ay kanselado ng passport? Well, abangan natin yan. Nauuna yung mga balibalita na kinancel na, pero pwede rin tayong maniwala kasi media na mismo ang nag-announce at galing na mismo kay PBBM ang announcement na kinancel na nila. Pero tingnan natin what's next. At sinasabi nila na nasa may Interpol alert si Zaldico. So tingnan natin kung lahat ito ay mangyayari kasi kung gaano nila kabilis kinuha si Tebes at kung gaano nila kabilis isinurrender si Pangulong Duterte, dapat din ganong kabilis pauwiin dito si Zaldico ng ligtas na makakabalik sa Pilipinas at sana naman si Zaldico ay hindi mag-recant sa kanyang mga pinagsasabi. Dahil napansin nyo guys, simula salita si PBBM na kinausap sila ng abogado ni Zaldico para sa pakikipag-deal, blackmail or passport cancellation, parang nawalan na. After that ni PBBM magsalita na kinausap kami ni attorney ng lawyer ni Zaldico na wag na lang kansilin ang passport at mananahimik na siya at di na maglalabas ng video. After that, meron pa bang kasunod si Zaldico na video? Di ba wala na? Abangan natin kung ano ang kasunod nilang gagawin. Kung mapapauwi ba nila o mananatiling hanggang announcement lang yon. So yun po ang dapat bantayan ng bawat isa sa atin. So hanggang dito lang, dahil pagod ako, medyo namamaos, pagod at gusto ko nang matulog. Kaya maraming salamat sa inyo and I'll see you again on our next video. Bye!